Si Brother Albert po umuli na inyo pong makakasama. Magandang gabi po sa inyong lahat. Si Brother Albert po umuli na inyo pong makakasama sa ating pong pag-aaral po ngayong gabi pong ito. Tayo po ay magpapatuloy dun po sa ating pong topic ng paglalakad ng may kabanalan bago dumating ang hari. Amen? At bago po tayo magsimula, siyempre gawin po muna natin na i-commit po muna natin sa Panginoon ang ating pong pag-aaralan, ang ating pong pagbubulay-bulayan, at tayo po ay samahan upang sa ganoon ay magkaroon tayo ng malayang talakayan, no? Huwag po kayong mahiyang mag-comment para po at least nakikita po natin, no? Nakikita po ng mga tagapagsalita na meron talagang mga nanonood, no? Meron po talagang mga sumusubaybay, sapagkat yan po ay isang encouragement po yan sa mga nagsasalita, sa mga nangangaral na kayo po ay patuloy naming nakakasama sa gabi-gabi ng ating pong pag-aaral, sa ating pong daily devotion. Sige po, tayo po muna ay pumikit, tayo po ay manalangin po sa Panginoon. Ama naming Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa gabi pong ito na isa na naman pong opportunity, Panginoon. Isa na namang pribilehiyo, O Diyos, na magamit mo ang iyong lingkod na mangaral, Panginoon, na maghatid ng iyong banal na salita, no, sa aking pong mga kapatiran na nasa kanila pong mga lugar, kanilang mga bahay. Dalangin ko, O Diyos, na sa aming pong pag-aaral ay bigyan mo po kami, Panginoon, ng tamang panahon, o na huwag kaming maistorbo, Panginoon, sapagkat iyan po ang napaka-sensitibo, sapagkat kami po ay mga nasa bahay-bahay, no? Nagiging madaling nakukuha ang aming atensyon, Panginoon. Kaya ang dalangin ko, O Diyos, upang masundan namin ang aming pong pag-aaral patungkol sa paglalakad ng may kabanalan, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na bigyan mo po kami ng sapat na panahon na kami po ay magkasama-sama, na matamang makinig, Panginoon, na aming pong pag-aaralan ng iyong pong salita. Panginoon, malaya kang makagalaw, malaya kang pumisan sa aming kalagitnaan, sapagkat ang nais namin, Panginoon, sa aming pag-aaral ay ang banal mong salita lamang ang aming pong mga pag-usapan. Iiwas mo po kami, Panginoon, sa mga salitang hindi nababagay para sa iyong kapurihan. Dalangin ko, O Diyos, na maging kapakinabangan ang oras pong ito. Huwag pong masayang, Panginoon, na kami po ay maglaan ng konting panahon at masasayang lamang sapagkat hindi kaaya-aya sa iyong pandinig. Kaya dalangin ko, O Diyos, samahan mo po kami, samahan mo ang iyong lingkod, napakabanalin, Panginoon, na maging mabangong samyo, Panginoon, ng lahat ng letra na lalabas sa aking bibig. Ang dalangin ko, O Diyos, ikaw ang patuloy na mabigyan ng kapurihan, ikaw ang maitaas at malwalhati sa aming kalagitnaan. Samahan mo po kami, Panginoon, sa maiksing panahon, sa maiksing oras na aming pong pagsasama-samahan, na aming pong pag-aaralan, pagbubulay-bulayan ng iyong banal na salita. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aking panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Yan. Ngayon po, may 6 na araw na po ata nang dinidiscuss po sa ating pong daily devotion ay yung pong paglalakad ng may kabanalan bago dumating ang hari. Binigyan ng emphasis ng ating pong Pastor Alvin yung pong bago dumating ang hari, no, paglalakad ng may kabanalan bago dumating ang hari, sapagkat tunay nga po na darating po ang Ama. Sa ayaw at sa gusto po natin, muli po siyang magbabalik. Mangyari nga lamang, ang sabi nga po ng Biblia, wala pong nakakaalam na kahit sino man sa atin, no? Kahit sino man sa atin. Ultimo daw ang anak ay hindi po alam kung kailan babalik ang ama, no? Parang isang magnanakaw na bigla na lamang bubulaga, no? Kaya dapat tayo ay laging handa. Naniniwala ko
no, tayong mga Kristiyano, tayong mga anak ng Diyos, iisa ang ating pong goal, iisa ang ating objective, na sa pagbabalik ng Panginoon, na tayo ay dagitin niya at isama tayo doon sa langit na bayan. Amen? No, lahat tayo naniniwala ako, yun ang ating goal na pag dumating at nagbalik ang Panginoon, makasama tayo at tayo ay mamuhay doon sa kanyang langit na bayan. Pero, kaya nga po sabi ko kanina, no, binigyan ng emphasis bago dumating ang hari. Pag po dumating ang Diyos, dadagitin po tayo. Hindi po ganun kasimple po yun. Meron po tinatawag na preparasyon. Pupunta ka sa langit na bayan. No? Pinakabanal na lugar ang pupuntahan natin. Hindi po tayo ganun kasimple na dadagitin po rin, dadalhin po tayo sa langit. Meron po yung preparasyon. Kinakailangan po, no? Kaya nga po sabi, no, paglalakad ng may kabanalan. Hanggat ang Diyos ay hindi pa bumabalik, binibigyan tayo ng pagkakataon para tayo ay makalakad ng may kabanalan. Upang sa pagbabalik ng Diyos, no, yung preparasyon mo, yung proseso mo, nagawa mo, meron kang confident ka na ikaw ay makakasama ng Panginoon doon sa langit na bayan. Pero sabi, ano ba yung kabanalan? Ang kabanalan po, ito po yung malinis nating pamumuhay sa harapan ng Diyos. Amen? At hindi po tayo makakapamuhay ng may kabanalan hanggat hindi po tayo pinaghaharian ng Panginoon. Ang sabi nga po sa aklat ng mga Mateo sa chapter 6 verse 33, at sabi niya po ganoon, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat na kayo ay pagharian ng Diyos at mamuhay ng naaayon sa kanyang kalooban. No? Ang ginamit na salita ay pagsumakitan. Ano ba yung pagsumakitan na iyan? No? Parang medyo nung una kong mabasa iyan na nagkaroon din po ako ng kaisipan na ano ba itong pagsumakitan? Ang pagsumakitan po, ito po ay ang paggawa ng masigasig na pagsisikap. No? Ito po ay paggawa ng masigasig na pagsisikap upang kamtin ang isang bagay. Ganon kalalim yung salitang ginamit ng Panginoon nung napagsikapan nating mabuti. Pagtigaan nating mabuti na tayo ay pagharian ng Diyos. Otherwise, kung hindi tayo paghaharian ng Diyos, no, hindi natin kaya mamuhay ng may kabanalan. At ang sabi, kailangan mamuhay tayo ng naaayon sa kanyang kalooban. No, ano ba yung kalooban ng Diyos? Ang kalooban po ng Diyos, ang sabi po sa Marcos, sa chapter 12 verse 30, ibigin mo niya ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip. No? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. Amen? Yun po ang kalooban ng Diyos. No? Ngayon, kapag ka ang Diyos ay naibig mo na ng buong puso, no, ang lahat ng bagay ay sumusunod. Ang puso at isip mo, no, nakatuon na lamang sa mga bagay ng may kabanalan. Kaya nga po sabi, no, choose God first. No? Choose God first. Ang mahirap lamang po sa ating mga Kristiyano kung minsan, no, hindi po natin nagiging priority ang Diyos. Minsan pangalawa, pangatlo, pang-apat, minsan pang-lima pa nga. No, kaya sabi, in everything, choose God first. No? Pag araw ng Biyernes, choose God first. No? Asa tatanungin mo, o kapatid, bakit hindi ka nakadalo ng prayer meeting? Kadalasan, sinasabi ng mga nanay, dami kasi labahin eh. Isipin po ninyo, nang dahil sa labahin, ipinagpalit ninyo ang Diyos. Di ba? Choose God first. Pag po araw ng linggo, no? O kapatid, bakit hindi ka nakadalo nung araw ng linggo? Dami kasing ginagawa eh. Ang daming mga projects na hinahabol para ma-submit sa eskwelahan. No? Nakakalungkot isipin na ang araw po ng linggo ay araw po ng pagsamba, araw ng pasasalamat, araw ng pagpupuri. Di ba't ang sabi nga, sa pang-apat atang utos, no?
Huwag mo anyang kalilimutan ang Sabbath day. Ito ay ating ipangilin. Tapos makakarinig ka ng busy-busy. Hello! Paano ka makakapamuhay ng may kabanalan? Paano ka makakalakad ng may kabanalan kung wala kang panahon sa Diyos? Amen? Araw ng linggo, ang sasabihin mo, may trabaho maraming ginagawa Yang sabi ng Panginoon, no? Ipangilin natin ang araw ng Sabat. In everything, choose God first. Pag sumuweldo ka, choose God first. Pag po tayo sumuweldo, yung pong ika-10 bahagi, no, na para sa Panginoon, itabi po agad natin yun. Sapagkat iyon ay para sa Diyos. No, pinagkalooban ka ng Diyos, binayayaan ka ng Diyos. No, ng salapi, no, ng pinansyal. Dahil sa iyong pagpapagal, pinagpala ang gawa ng iyong mga kamay. Katungkulan po ito, obligasyon po natin na ibalik sa Diyos ang ika-10 bahagi. Minsan, no, napakahirap po itong itapik o i-preach sa ibabaw ng pulpito. Napakaraming natatalisod kapag po ang pastor nangaral na patungkol sa pinansyal, patungkol sa paghahandog, patungkol sa ikapo. Ang dami-dami nasasabi ng tao, si pastor mukhang pera. Kasi napakahirap po talaga itong i-preach kasi ang dami pong nasasagasaan. Pero ang sabi po ng Diyos, ilaan mo ang ika-10 bahagi, no, ng iyong pinagpagalan sapagkat ito'y para sa Diyos. Babasahin ko lamang po para po mas malinawan po natin, no, sa mga simpleng sitwasyong ito, sa simpleng mga kautusan na ito. Paano tayo hindi pinagpapala ng Diyos? Paano tayo hindi nakakalakad ng may kabanalan? Tingnan po ninyo, ang sabi po sa Malakias, sundan po ninyo ako para po malaman po ninyo na ako po ay hindi gumagawa ng salita. Ang sabi po sa Malakias, ganito po. Malakias 3:8. Ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan? Sa mga ika-10 bahagi at mga handog. Ang ginamit ko pong Biblia, 3 Biblia po itong pinag-aaralan ko. Hinanap ko po talaga yung pong meron pong salitang pinagnanakawan natin ang Diyos. Ito po, no, kasi ang iba po ay dinadaya. Ito po, mababasa niyo po sa Malakias 3:8 na sinasabi ng Diyos, pinagnanakawan mo siya. Ikaw na hindi katapat na nagbibigay ng ikapo, ang sinabi ng Diyos, pinagnanakawan mo ang Panginoon. At kung pinagnanakawan mo ang Panginoon, isa po iyan sa 10 utos. Huwag kang magnanakaw. At kung ikaw ay nagnanakaw, hindi ka nakakalakad ng mayroong kabanalan. Amen po ba? No? So, kinakailangan. No? Kaya nga po, natutuwa ako dahil kasi ito pong topic na ito, ay napakaganda pala. Paglalakad ng may kabanalan. Bisa nakakala natin, ganun kasimple lang. Pero may mga maliliit na item pala na po pwede natin i-discuss at maliwanagan po tayo na hindi tayo po pwedeng makalakad ng may kabanalan kung sa pamamagitan lamang ng pagbibigay, sumasablay tayo. Amen? No, malakas ang loob ko na ito po ipangaral. Unang-una, hindi naman ako pastor na para kayo ay magalit sa akin. Pangalawa, ako naman po ay faithful tither. No? Kaya ako po ipinapangaral sa inyo sapagkat ang sabi, no, bago dumating ang hari, dapat makalakad tayo ng may kabanalan. Sapagkat ikaw at ako, iisa ang gusto natin pag dumating ang Diyos at dinagit niya ang kanyang mga tupa, at dinagit niya ang mga anak niya, ang gusto natin parehas tayo mapunta sa langit na bayan. Pero hindi po mangyayari sapagkat hindi po tayo nakakalakad ng mayroong kabanalan. Amen? No? Ganun pala yun, sabi ko, maski ako, no, natutuwa ako, sabi ko, ang ganda pala nitong topic na ito, paglalakad ng may kabanalan. Pero alam po natin, naniniwala naman po ako talagang hindi naman po ganun kadali ang paglalakad ng may kabanalan.
Unang-una, sinabi po ng Biblia, no, sa may unang sa 1 John sa chapter 2 verse 16. Ang sabi po ganito, mayroon pong tatlong aspeto ng kasalanan na dapat po ay atin pong mapagtagumpayan. Amen? May tatlo pong aspeto ng kasalanan na dapat po ito ay ating mapagtagumpayan sapagkat ang mga kasalanan ito ay hayagang paglaban sa ating Panginoong Diyos. No, hayagang paglaban ito sa ating Panginoong Diyos at kinakailangan mapagtagumpayan natin ang mga kasalanan ito para tayo ay patuloy na makalakad ng merong kabanalan. Ano po iyon? Unang-una, at sabi po, no, sundan nyo na lamang po ako at makikita nyo po itong ating pong pinag-uusapan sa unang Juan sa chapter 2 verse 16. Ang una po ay, number 1, yung nakakapukaw sa masamang pita ng laman. Yung tinatawag po ng lust of the flesh, pita ng laman. Kabilang dito ang maruming nasain at paghahangad sa mga makasalanang aliw at pagbibigay kasiyahan sa hilig ng laman. No, pagbibigay kasiyahan sa hiling ng laman. Kapag po itong kasalanan ito ay ating pong ipinamumuhay, ay maniwala ka, no, hindi ka makakapamuhay, hindi ka makakalakad ng may kabanalan. Kinakailangan ito ay ating pong mapagtagumpayan. Sabi nga po, sabi po sa unang Korinto sa 6:18, huwag kayong makikiapid sa alinmang kasalanan na ginagawa ng tao, iba ang napipinsala, ngunit sa pakikiapid, sariling katawan ang pinipinsala. Alam po ninyo, ito po ay naibahagi pa sa akin ng aking tatay. Nare-recall ko po, no, na minsan meron kaming sharing ng aking tatay. Sabi niya, sa 10 utos, iyang utos na yan, no, kapag iyang utos na yan, wala kang ibang sinasaktan kundi ang iyong sarili at ang iyong sariling pamilya. Sapagat ang sabi sa 10 utos, isa sa 10 utos, huwag kang magnanakaw. Kapag nagnakaw ka, ang napipinsala, yung taong pinagnakawan mo. Huwag kang papatay. Kapag nakapatay ka, ang napipinsala, yung mga taong naiwan nung napatay mo. Amen? Pero anya sa pakikiapid, sa pangangalunya, sabing ganon, ang sinasaktan mo ay ang sarili mo at ang pamilya mo. Bakit? Dapat sana yung panahon na ilalaan mo para sa iyong mga anak, sa iyong asawa, nakukuha ng iyong kerida. Na sana yung pinansyal na pinaghihirapan mo, na dapat sana ang nakikinabang, ang pamilya mo, ang nakikinabang ay yung other woman mo. No, kaya po pala yung pakikiapit, no, napaka ano po pala niyan, yan po pala tayo po ang nasasaktan, tayo ang napeperwisyo. Ano ba yung pakikiapid? Ang pakikiapid po, ito po ay voluntaryong pakikipagsiping, no, doon sa taong hindi mo asawa. Yun po ang pakikiapid, voluntaryong pagsiping doon sa isang taong hindi mo asawa. At ang pangangalo niya ay voluntaryong pagsiping ng lalaking may asawa doon sa babaeng may asawa. Yun po ang pinagkaiba nila, no? Pero parehas ang salitang pagsiping ay nandoon po, no? Yung kasiyahan ng hilig ng laman ay ayaw na ayaw ng Panginoon, no? Kinakailangan mapagtagumpayan natin itong kasalanan ito, otherwise hindi tayo makakalakad ng may kabanalan. Lust of the flesh. Ang pangalawa po, ang mga nakatutok sa paningin. Ano yun? Yung pong tinatawag na lust of the eyes, no? Ang mga nakatutok sa paningin ito ay tumutukoy sa pag-iimbot. Ang pag-iimbot po, no, nakalagay din po yan sa huling utos ng Panginoon. Ano ba yung pag-iimbot? Ang pag-iimbot po ay pagkakaroon mo ng interest doon sa mga bagay na hindi naman iyo, no? Sa pag-iimbot o pagnanasa sa mga bagay na nakakaakit sa mga mata. Nakakaakit sa mga mata. Mga kabataan, mga kalalakihan, dapat po ito ay atin pong mapagtagumpayan. Bakit sa inyo ko po ina-address? Kasi, no, yung pong lust of the eyes, no, kadalasan ang
ang nabibiktima niyan, mga kabataan at mga kalalakihan. Bakit po? Last of the eyes, yung panonood ng mga imoralidad, yung mga panonood ng mga pornografiya. Nung araw, nung aking panahon, at alam kong makarelate dito ang mga kalalakihan, nung araw, para makapanood ka ng isang pornografiya, pupunta ka ng Quiapo, bibili ka ng CD, at pag uwi mo doon mo, ilalagay mo ngayon sa iyong BCD machine, no? BCD player, at saka ka makakapanood ng pornografiya. Pero ngayon, hindi po ganun. Ngayon po, isang click lamang sa cellphone, lalabas na po yung mga makamundong mapapanood natin, mga immoralidad, mga pornografiya. Ganun kadali. Kaya po, nire-remind tayo ng Lord. Nire-remind tayo ng Diyos na dapat ito ay mapagtagumpayan natin. Last of the eyes. Napakadali po ngayon. Napakadali po ngayon. Isang click lang. Pag-click mo, makikita mo na po sa cellphone mo na mayroong mga malalaswang panoorin. No, nung araw napaka-stricto ng gobyerno diyan. No, kapag po doon sa mga sinihan, no, may mga scene na pinuputol ng MTRCB. Ngayon wala nang control. No, manonood isang click lang sa cellphone, makakapanood ka ng pornografiya. Last of the eyes. Dapat po mapagtagumpayan po natin ang kasalanan yan, or else mahihirapan po tayong makalakad ng may kabanalan. Pangatlo, ang karangyaan sa buhay, ang tinatawag na pride of life. Pakinggan po natin. Sabi po, nangangahulugan ang espiritu ng kayabangan at ng sariling kakayahang makapag-isa na hindi kumikilala sa Diyos. Bilang Panginoon, ito ang espiritu na nagsisikap na mataas, maluwalhati at mapaunlad ang sarili upang ang sarili ang maging sentro ng kanyang buhay. No? Yung kanyang sarili ang maging sentro ng kanyang buhay, hindi kinikilala ng tao, no, ng merong kayabangan, no, ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya kinakailangan po itong mga tatlong kasalanan ito ay mapagtagumpayan po natin. Amen? Ang sabi po sa Romans sa chapter 12, verse 2, kung itong mga tatlong aspeto ng kasalanan ito ay ating pong ipinamumuhay, ating pong naipamumuhay, ang sabi po sa Romans sa chapter 12 verse 2, ganito po ang sinasabi: huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo ng daan, at mag-iba na kayo ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Amen? No? Nais natin lahat nais natin na makalakad tayo ng may kabanalan. Kasi lahat tayo gusto natin pag dumating ang Panginoon. Lahat tayo gusto natin makasama ang Diyos. Sa totoo lang, pag po pinag-uusapan yung rapture, natatakot tayo dahil baka mamaya hindi tayo makasama. Di ba? Kaya yung preparasyon natin ngayon, hanggat nandito ka sa lupa, binibigyan ka ng pagkakataon. Nung sabi nga sa Pedro, ang Diyos hindi pa bumabalik sapagkat, bakit? Binibigyan ang lahat ng tao ng pagkakataon na magsisi at mag-ayos ng kanyang buhay. No? Sapagkat nais ng Diyos ang lahat ng tao, kalooban ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Amen? Kaya po ang sabi ko, no, kung ipinamumuhay ninyo ang lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, ang sabi ng Roman, mag-iba na tayo ng daan, mag-iba na tayo ng kaisipan upang mabatid natin ang kalooban ng Diyos. Alam po ninyo, kung gusto natin mabago ang ating buhay, kailangan po natin na baguhin po natin ang takbo ng ating isip. Importante po iyan. Kailangan po natin baguhin ang ating pong pag-iisip. Sabi nga po kanina sa ating pong diskusyon, baguhin natin yung ating mga pinanonood. Kung nanonood ko ng pornografiya, manood ka ng mga preaching ng mga pastor. Kung nanonood ka ng mga immoralidad, no? Manood ka ng mga praise and worship. Ang dami po ngayon sa YouTube niyan. Kung ang nakakagulo sa isip natin, ang nagkakaroon ka ng toxic sa kaisipan sa mga binabasa mo, baguhin mo ang binabasa mo.
Kasi ngayon ang nangyayari sa atin, pagising pa lang sa umaga, ganyan ka na ng ganyan, eh. Ano 'yun, pagdilat pa lang ng mata, nag-a-update na agad sa Facebook. No, kung gusto natin mabago ang ating buhay, baguhin po natin ang sistema ng ating pag-iisip, no? Yung pattern ng ating pag-iisip, yung pong pagbabasa natin ng Facebook. Dapat nga hindi natin pinag-aaralan 'to sapagkat alam naman natin lahat na ang dapat ang una nating binabasa ay aklat salita ng Panginoon. 'Di ba? Baguhin natin ang pattern natin, yung mindset natin baguhin natin kung gusto natin mabago ang ating buhay, no? Mag-upgrade tayo. I-upgrade natin yung ating buhay espiritual. No, wag tayong pumayag na nakainin tayo ng kasalanan. Alam po ninyo, ang computer, kapag po iyan ay punong-puno na ng virus, ang ginagawa po ng technician dyan, nire-reformat. Ngayon kapatid, kung ang isip mo punong-puno na rin ng virus, kailangan mo na rin i-reformat. Amen? Kung kahit na yung mga kausap natin sa araw-araw, kinakailangan natin palitan. Kung ito'y naging sagabal sa ating paglalakad ng may kabanalan, ultimo yung mga kausap natin na yan, palitan natin yan. Di ba? Meron tayong mga kausap araw-araw sa workplace natin. Napapansin niyo po ba yan? Na araw-araw na ating pong pag-uusap sa ating pong mga kasamahan sa trabaho o kung mga kaibigan man. No, may mga katao, dati ganun po ako eh. Kapag po ako nagkukwento, ang pinaka-period ko ay PI eh. Kung ang mga taong yan nakakasagabal sa paglalakad mo ng may kabanalan, palitan din natin. Amen? Ang sabi nga po, dapat nating iayon ang ating isip sa paraan ng pag-iisip ng Panginoon. Choose God first. Number 1 po yan. No, i-transform po natin ang ating kaisipan. No, sabi nga po, no, be transformed by renewing of our mind. Choose God first. Kinakailangan mabago natin ang ating kaisipan upang magkaroon ng pagbabago ang ating buhay. No? Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na ayusin pa ang ating buhay. No, hindi pa siya nagbabalik kasi ang sabi ng Pedro, no, binibigyan pa tayo ng pagkakataon. At ngayon, bukod sa pagkakataon yan, meron tayong pagkakataon na napag-aaralan natin kung paano mamuhay, paano lumakad ng may kabanalan. No? Mga simpleng bagay na akala natin ganun-ganun lamang, pero yung pala'y hindi pala mabango sa harapan ng Panginoon. Yung pala'y karumal-dumal, no? Sa harapan ng Panginoon. Kaya ang aking pong maia-advise, motivation, encouragement, no? Lagi po natin unahin ng Panginoon. Yung pagbabasa natin sa umaga ng Facebook, gawin natin yung pagbabasa ng Biblia. Yung panonood natin ng pornografiya, ang dami po ngayon, no? Yung mga palibasa nagkaroon ng pandemya, yung pong mga pastor ng kanya-kanyang iglesia, napapanood ko po, no? Mga old files nila na nagsasalita sila. Parang ganito pong ginagawa natin. Tapos lumalabas po ngayon dun sa Facebook po. At nabibless ako sapagkat natututo ako. Ang iba nga po doon, kinokopya ko pa eh. No? Sabi nga po ni Yorme Moreno eh, hindi masamang mangopya kung sa ikagaganda, sa ikabubuti. Ang bawal lang mangopya sa oras po ng pagsusulit ng eksaminasyon. Pero kung mangongopya ka na ikabubuti naman ng bawat isa, hindi po kasalanan 'yon, no? Kaya mga kapatid, patuloy po tayong lumakad ng may kabanalan. Patuloy po tayong lumakad ng may kalinisan sa harapan ng Diyos. No, marami pa tayong pagkakataon. Sabi ko nga po sa introduction ko, lahat po tayo, iisa ang goal. Iisa ang gusto natin mangyari sa ating sarili, na pag dumating ang Panginoon, dinagit ang kanyang mga tupa, makasama tayo sa langit na bayan. Pero hindi po ganun kasimple yun. Kinakailangan po yung pong preparasyon na dapat po nang mangyari, na dapat pong maganap,
ngayon po, ay gawin na po natin. Amen po ba? Yun lamang po mga kapatid, at nagpapasalamat ako sa Panginoon na sa maiksing aking pag-share, naniniwala ako na meron po tayong natutunan. Amen? Sige po, lahat po tayo manalangin sa ating pong pagtatapos. Ama, salamat po o Diyos. Salamat Panginoon sa maiksing oras, no? Salamat sa paghahayag ng iyong salita. Salamat kasi minsan, no, sa aking pong pagsasalita, meron pong konting tapang. May ngipin, Panginoon. Pero yun po ang nais mong ipaabot sa aking mga kapatiran. Upang ikaw ay makalakad ng may kabanalan, kinakailangan sundin mo ang mga kautusan na nanggagaling sa iyo. Ama, salamat sa kaliwanagan. Minsan ang akala namin, no, yun nga lamang pong pagbibigay ng tithes, ang akala namin minsan napagaang lang naming tanggapin na magta-tithes kami ngayon, magta-tithes kami hindi, magta-tithes kami ngayon, magta-tithes kami hindi. Pero inilarawan mo Panginoon sa aklat ng Malakias na ikaw po pala ay aming pinagnanakawan. Literal, Panginoon, ang salitang pinagnanakawan. At iyan ay nasa 10 utos mo na huwag kami magnanakaw, Panginoon. At kung ito ang aming ipinamumuhay sa ngayon, paano kami makalalakad ng may kabanalan? Kaya Ama, salamat sa kaliwanagang ito. Salamat, Panginoon, sapagkat may natutunan kami. Alam namin, Panginoon, na pagtapos nitong aming pong pag-aaral, naniniwala ako, Panginoon, ipamumuhay ng bawat isang nakarinig, Panginoon, ng mga salita na nanggaling sa iyo. Ama, salamat po. At patuloy ko pong pinagkakatiwala sa inyo, Panginoon, ng aming bansa, sapagkat napakaising panahon na lamang, O Diyos, at magkakaroon na po kami ng bagong Pangulo, pangalawang Pangulo. Lagi namin idinadalangin, Panginoon, na sana nga po, yung meron pong pagkakilala, may pagkatakot. Pero kung minsan, Panginoon, naguguluhan din po ako. Naguguluhan ako minsan sapagkat minsan meron naman po talagang gustong maging presidente may pagkatakot, may pagkakilala. Pero ayon naman sa iba, sumasablay din daw. Kaya ang dalangin ko, O Diyos, kayo na po ang maglagay, Panginoon. Nais po namin makaranas ng kagaangan sa buhay. Sapagkat sa mga panahong ito, Panginoon, wala na pong kumontrol sa bayang Pilipinas, no, sa pagtaas po sa lahat ng presyo. Magmula sa gasolina, sa pagkain, sa lahat ng bagay, Panginoon, wala na pong kumontrol. Lahat po naging busy na sa pangangampanya. Kaya, O Diyos, dalangin namin, Panginoon, kayo ang maglagay ng totoong makakapaglingkod po sa aming bayan. Ama, patuloy ko pong idinadalangin sa inyo ang aming iglesia. Ingatan mo po, Panginoon, ang bawat isa. Bagamat gumagaang, lumuluwag, kumukonti, Panginoon, ang mga kaso ng COVID, ng pandemya, Panginoon. Ngunit patuloy po ako nananalangin sa ito, humihiling, O Diyos, na koberan mo po kami, Panginoon, ng mapagpala mong kamay, na wag po kami natamaan pa ni isa man sa aking mga kapatiran, maging sa aming mga tinamaan, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, ang proteksyon mo ang lagi po namin maranasan. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat manggagawa, ang bawat miyembro ng church. Dalangin ko, O Diyos, na patuloy mong pagpalain ng aming mga pastor na patuloy na gumagawa ng kaparaanan upang kami ay magkaroon ng kasiglahan sa aming buhay espiritual. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat kaisipan, Panginoon, ang bawat ideya na pumapasok po sa aming isip upang kung paano pa namin mapapasigla ang gawain mo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aking panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po.